Ako, si Teacher May, at ngayong araw ay nasasabik ako na makasama kayo upang mag-aral at matuto. Ngayong araw mga bata, inaasahan na matututuhan mo ang mga sumusunod na kasanayan pagkatapos ng aralin. Una, nagagamit ang wastong pangalan ng tao, lugar, bagay, hayop at pangyayari. Ikalawa, natutukoy ang kailanan ng pangalan. Handa na ba kayong makinig at matuto? Kung gayon mga bata, umupo na ng maayos at subukang gawin ang maikling gawain ito. Mayroon akong ipapakitang mga larawan. At ngayon, sasabihin ninyo kung ano ba ang inyong nakikita. Narito ang unang larawan mga bata. Ano kaya ito sa palagay ninyo? Magaling! Ito ay larawan ng isang batang babae. Ngayon naman, dumako tayo sa ikalawang larawan. Ito ay larawan ng isang... Very good! Ito ay larawan ng isang inahing manok. Pagmasdan naman natin ang ikatlong larawan. Ano kaya itong larawan na ito mga bata? Magaling! Ito ay isang itlog. Ngayon naman, tingnan natin ang ikaapat na larawan. Ito ay larawan ng... Magaling mga bata! Ito ay larawan ng isang basket. Dumako naman tayo sa ikalimang larawan. Ito ay larawan ng... Pugad! Magaling mga bata! Nasabi ninyo ng tama kung ano-ano ang mga nakita ninyo sa bawat larawan. Ngayon naman sa ating pagsisimula, may ibabahagi ako sa inyong maikling kwento. Ang kwentong maririnig ninyo ay tungkol sa ang alagang manok ni Ana. Si Ana ay may alagang manok. Pinapakain niya ito araw-araw. Mataba ang kanyang manok. Inaalagaan niya ito ng mabuti. Ang manok ay isang inahin. Nangingitlog ito ng marami. Nilalagay ni Ana ang mga itlog sa malaking basket. Masaya si Ana na may alaga siyang manok. Araw-araw ay nakakakain siya ng paborito niyang nilagang itlog. At dito nagtatapos ang kwento. Tingnan ko nga kung naiintindihan ninyo mga bata ang kwento. Halina't ating sagutin ang mga tanong mga bata. Una, sino ang may alaga? Mahusay, si Ana ang may alaga. Ikalawa, ano ang alaga ni Ana? Magaling, manok ang alaga ni Ana. Ikatlo, ano ang paboritong kainin ni Ana araw-araw? Tama! Nilagang itlog ang paborito niyang kainin araw-araw. Kayo ba ay may alagang hayop sa bahay mga bata? Inaalagaan niyo ba silang mabuti? Magaling mga bata! Katulad nating mga tao, ang mga hayop ay may buhay din. Dapat natin silang alagaan at mahalin. At dahil dyan, natutuwa ako at nasagot niyo ng tama ang mga tanong mula sa kwento. Alam niyo ba mga bata, na ang mga salita o sagot na inyong ibinigay ay tinatawag nating pangalan? Tama ang inyong narinig mga bata. Ang tawag natin ay pangalan. Makiulit nyo nga. Magaling! Ngayon mga bata, ano ba ang ibig sabihin ng pangalan? Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Upang mas lalo nating maunawaan mga bata, tignan natin ang talaan na nabuo mula sa kwento. Makikita sa talaan mga bata ang mga pangalan na ginamit sa kwento na nahahati sa iba't ibang kategorya.
Katulad ng nabanggit, ang pangalan ay maaaring tao, bagay, lugar, hayop, at pangyayari. Ngayon mga bata, tingnan pa natin ang iba pang halimbawa. Sabayan ninyo ako na basahin ang mga sumusunod na pangalan. Sa hani ng tao, una, guro. Ikalawa, tatay. Ikatlo, ara. Sa hani ng bagay, una, lapis. Ikalawa, tsokolate. Ikatlo, sapatos. Sa hani ng hayop, una, ibon. Ikalawa, palaka. Ikatlo, kalabaw. Sa hani ng lugar, una, palengke. Ikalawa, paaralan. Ikatlo, tindahan. Sa hanay naman ng pangyayari, una, nagsisipilyo ang bata. Ikalawa, ginawa niya ang takdang aralin. Ikatlo, natutulog siya ng maaga. Ilan lang ito sa halimbawa mga bata ng pangalan. Marami pa tayong halimbawa ng pangalan mga bata. Halos karamihan na nakikita natin sa paligid ay tinatawag nating pangalan. Muli mga bata, ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop, at pangyayari. Alam niyo ba mga bata na ang pangalan ay may kailanan? Tama! Ang pangalan ay may kailanan. Kailanan ang tawag sa dami o bilang ng pangalan. Pakibasa niyo nga mga bata, kailanan. Mayroon tayong 3 uri ng kailanan ng pangalan mga bata. Isahan, dalawahan, at maramihan. Ano ba mga bata ang pagkakaiba ng 3 uri ng kailanan ng pangalan? Halina't ating alamin. Isahan. Ito ay pangalang likas na iisa lamang ang bilang. Ginagamit dito ang mga pantukoy na ang, si, at ni. Halimbawa mga bata, basahin natin. Kapatid, kaibigan, ana. Tignan naman natin sa pangungusap mga bata. Una, kaarawan ng kaibigan ko ngayon. Ikalawa, si Ana ay matalinong bata. Ikatlo, masipag mag-aral ang aking kapatid. Ang mga nabanggit na pangalan ay nasa isahan. Dalawahan. Ito ay pangalang may 2 bilang. Ginagamit dito ang mga pantukoy na sina, nina, at mag. Halimbawa mga bata, basahin natin. Magkapatid, magkaibigan, sina Aling Rosa at Maria. Tignan naman natin sa pangungusap. Una, masipag mag-aral ang magkapatid. Ikalawa, nagpunta sa palengke sina Aling Rosa at Maria. Ikatlo, sina Dondon at Leo ay magkaibigan. Ang mga nabanggit na pangalan ay nasa dalawahan. Ang susunod natin mga bata ay ang maramihan. Maramihan. Pangalang mahigit sa 2 ang pinag-uusapan. Gumagamit ng pantukoy na mag at inuulit na una o unang 2 titik ng unang pantig. Halimbawa mga bata, basahin natin. Magkakapatid, magkakaibigan, 3 guro, mag-aaral. Tignan naman natin ang mga halimbawang pangungusap. Una, naglalaro ang magkakaibigan. Ikalawa, ang mag-aaral ay nagbabasa. Ikatlo, nabasa ng ulan ang magkakapatid. Ikaapat,
3 guro ang bumisita sa bahay. Ang mga nabanggit na pangalan ay nasa maramihan. Naunawaan ba ninyo mga bata ang ating aralin? Mayroon ba kayong tanong? Kung wala, balikan natin muli ang ating tinalakay. Ano nga ang aralin na ating pinag-usapan mga bata? Magaling! Ang ating pinag-usapan ay tungkol sa pangalan. Tandaan mga bata, na ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop, at pangyayari. Lagi rin natin tatandaan mga bata, na ang pangalan ay may kailanan. Ano nga ba ang 3 uri ng kailanan? Magaling! Ang 3 uri ng kailanan ay isahan, dalawahan, at maramihan. Ngayon mga bata, upang masukat kung talagang naunawaan ninyo ang ating aralin, tayo ay magkakaroon ng mga pagsasanay. Para sa unang gawain mga bata, basahin at sunding mabuti ang panuto. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang tapusin ang unang gawain ito.
Tapos na ang 5 minuto. Halina at ating sagutan ang unang gawain. Sa hanay ng tao, makikita ang doktor at si Pedro. Sa hanay ng bagay, makikita ang mesa at lapis. Sa hanay ng hayop, makikita ang ibon at pusa. Sa hanay ng lugar, makikita ang silid-aklatan at plaza. Sa hanay ng pangyayari, makikita ang umulan ng malakas at sumayaw sa entablado. Tama ba ang inyong mga sagot, mga bata? Mahusay! Ngayon naman ay dadako tayo sa ikalawang gawain. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang tapusin ang ating gawain. Tapos na ang 3 minuto, mga bata. Tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Una, si Ella, isahan. Ikalawa, magkaibigan, dalawahan. Ikatlo, ang magkakapatid, maramihan. Ikaapat, ang aso, isahan. Ikalima, 5 doktor, maramihan. Tama ba ang inyong mga sagot, mga bata? Magaling! Binabati ko kayo sa inyong kahusayan. Para sa inyong takdang aralin, kuhanin ninyo ang inyong kwaderno at isulat ang panutong ito. Tapos na ang ating aralin, mga bata. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, mga bata. Paalam!